Hello and good day sa inyo mga lods. Ito ang inyong daddy nagbabalik sa panibagong tutorial at mga suggestion about sa game na MU New Dawn. For today's video, ang ipapakita natin is ang benefit at mainly dito sa daily gift pack. So, maraming nagtatanong sa atin na tuwing nagla-live tayo, ano yung mga pinagbibili nyo sa diamonds nyo? Saan nyo ginagastos? Anong mga kailangan? Sulit ba si daily gift pack? Or hindi? Ano yung pack na dyan na pack at sulit, di ba? Para sa mga players. Kasi, yun, sa paglalaro ng MU New Dawn, syempre gusto natin sulit yung ginagastos natin na diamonds dito. Kahit sabihin mo F2P ka, whale ka, or spender ka, dapat sulit ang paggastos mo dito. So, unang-una, meron tayong dalawang klaseng diamonds. So, both diamonds is the bound and the non-tradable and the bound and unbound. So, sa bound and unbound diamond mo, nakikita nyo naman, etong nakalock, hindi mo matatransfer yan or hindi mo pwedeng ibili dito sa trade. But, yung sa unbound mo, pwede mong ibili dito. Then, yung mga unbound mo, pwede mo siyang ibili dito sa Diamond Store, which is, yes, you can see, pwedeng 10 diamond, 10k, ganun. O yung protect and everything. Pag ano ba din ng affix ng mga weapons mo, and converters, nandoon, job reset, yes. But, pinakasulit na gagastusin mo yung diamonds mo, both bound and unbound, is here sa daily pack na yan under the benefit. So, sa pinakamura tayo, may 180 diamond pack. Limit niya for day 2. Siyempre, the SD fruit. Then, the fluorite, fire, and the water. Then, meron tayong 18 na bless for the upgrade ng armors and weapons. Siyempre, Jewel of Soul and the Jewel of Life. So, etong tatlong to, mats din para gumawa ka ng wings. Pero, mas ginagamit natin siya, ito pang boost, ito pang upgrade. Siyempre, ito essential. So, kung hindi pa bukas sa inyong SDN combo, hindi lalabas to dito sa daily pack. In daily pack, it varies on your rebirth level. Kung RB1 kayo, pang RB1 din ng mga daily pack. Wala kayong makikitang combo, wala kayong makikitang pang holy ring or ano. It varies on your RB. Yun yung sabihin ko sa inyo. Baka sabihin nyo, bakit yung kay Daddy ang RB, ang daily package niya, meron siya pang holy ring? RB1 ako, nasan yung pang holy ring ko? Gusto ko agad advantage nun. Wala pa. RB3, magkakaroon ka na itong coupon ng pang holy ring. So next, meron tayong 480. Again, materials, dito pumapasok na yung 200 bless, soul, and fire and water fluorite na medyo malaki-laki. May konti kayong gold. Then, Jewel of Life. Then, ito, kung bukas na nga yung SD nyo. Now, ang next natin is 980 na diamond pack. So, itong 980, para sa akin, ito yung pinaka-favorite kong binibili. Mapapansin nyo, 6 to. Bumili na ako ng 2 ngayon. Bakit? Lagi ito ang binibili ko. May 45 akong wing enhancement. May combo on SD fruit ako. May materials akong blessed and soulstone. Meron akong pang divine soul, elixir, at saka shards niya. Meron din akong pang rebirth na jewel of rebirth at saka yung jewel of harmony and the rebirth stone, yung high refined stone. May 50k ako, diba, na gold.
So, ito para sa akin ang pinakasulit. Bakit? Let's go sa Forge Wings. Nakikita nyo ba yung attack? Diba? Yung sa wing na yan, ang laki ng tulong ng attack nyo. Kung yun lagi ang binibili nyo. Sa akin, tingnan nyo, plus 600. Yung mga Lodi ko, na mga whale, Diyos ko, plus 700, plus 1,000, plus ano na sila. Ang lakas ng attack nila. Parang isang hampas pa lang ng wings nila. Ang laki na ng bawas sa'yo. So, napakaliit lang naman na kailangan mo na requirement para ma-upgrade siya. So, tamang-tama yung 45 na yun, di ba? Tapos, may combo SD fruit ka. At ito, yung pang upgrade mo ng armors and weapons mo. Kaya, ganyan yung upgrade ko. Kaya, kada upgrade ko, may nagtanong sa akin dati sa mga live ko, ang dami mong Jewel of Bless, ang dami mong Jewel of Soul. Namimili ako lagi ng daily gift pack. Yun na binibili ko. Iniipon ko yung nakukuha kong diamonds, lalo na kung buhay ang market nyo, etong trade, buhay yan, as in pati cross-server nyo, bumibili sa inyo at malakas ang economy nyo pa, abuse nyo. Magbenta kayo na magbenta. Huwag nyo gawing RMT. Gawin nyo, palakasin nyo muna yung karakter nyo. Diba? Kung gusto nyo ganun na laro, or kayo bala. Kung RMT players naman kayo, why not? Diba? Pero yun yung advantage para makakuha kayo. Kasi, dito, unbound and unbound pwede mong gamitin. Hindi siya yung unbound lang na nakukuha sa top up. Kahit yung mga nafa-farm nyo dito na diamonds sa game, pwede nyong gastusin dito. Nakapag-ipon ako ng ilan na rin, dito ko lahat ginagastos siya. Bakit dito? Bukod dito sa mga materials sa makukuha nyo, meron tayong surprise mamaya. So, next pack niya is 1680. Medyo malaki-laki na. Pero meron siyang Holy Shards. Diba? May Holy Angel Shards siya para sa Blessed Ark equipment nyo. Next, Elixir. Napakadami. And the Divine Ring coupon, yung hidden map for the Divine Ring. Meron kayong pang-reset ng ACC affixes. Imagine nyo, pwede nyong laruin yung affixes nyo. It varies kung anong level. At meron kayong battle flag shard. At ito, the rebirth ng harmony at saka yung high refining stone. Ngayon, worth it ba yung 1680? Yes, worth it yon kung meron kayo. Diba? Mas worth it ba siya sa 980? Doon pa rin ako sa 980. Kasi, para sa akin yung wings is very okay kasi kailangan ko increase yung attack. Ito kasi is kailangan mo ng ilang piraso para ma-upgrade yung bless accessories mo. Ito, kailangan mo pang ng ilang piraso para makuha yung tamang, let's say, mga affixes na gusto mo. Baka malasin ka sa 20. Same with this one. But ito yung pinakasulit dito. At ito. Itong tatlo. Yan yung sulit na binibili sa 1680. Next, 1980. Ito yung pinakamahal sa lahat. Napakamahal na ito. Parang dalawang pack na nito, katumbas nito. Doon pa rin ako sa dalawa. RB6, RB5. Ito ang anti-magic scroll. Very essential. Kasi bumabasag ng shield ng monster. So, na mga next videos natin, itatackle natin yan. Meron tayong 45 Jewel of Life, increase attack related stats sa armors and weapons. Then, meron din Holy Ring. Mas mataas sa version dito, syempre. Meron kang skill crystal na nabibili mo ng diamonds once a week. Meron din dito, isa. Then, the horn shard and the battle flag shard. So, ito, very,
bihira ko siyang binibili. Kung kailangan ko neto at kailangan ko neto, yung highest na divine ring. Yun lang, itong dalawa. But this one, minsan ini-ignore ko na rin. Kasi, makukuha naman natin sa iba yon. Yan. So, dito lang talaga, ang masasuggest ko sa inyo, 980, hindi kayo magsisisi. Affordable and maganda ang nabibigay sa inyo. Ngayon, ano yung exciting part? Bakit ka nagsasayang ng panahon mo dyan? Etong buy rewards, cumulative. Ikita niyo siya. So, as you spend your bound and unbound diamonds, you have extra rewards. So, daily gift spending. Nag-spend kayo ng 5,000 worth unbound and bound diamonds, you get this. At 15,000, you get what? A Gen 2 wings. Agad-agad. Let's say bagong server. Mabilis kayo makapag-ipon. Yung mga kalaban nyo, mga ibang player nyo, Gen 1, 1.5. Ikaw, nakapag-spend ka ng 15, pang! Gen 2 wings. And take note, 4. Not 1, not 2, not 3. But 4 options siya. And those options, def ignore, excellent hit rate, attack speed, and damage reduction. Napakalaking bonus kagad sa character mo. Meron tayong susunod sa 30k Holy Angel Shard, 150. Not bad, di ba? Ang laki niyan. Pagdating nyo ng 50, since this is a Magic Legiator, I have 2 options. This, for the Wizard Wing. Ano to 2.5 And for the Warrior. Kasi pwede nyo suotin itong wing ng MG at Wizard na 2.5. See, at 50k may 2.5 ka na. Hindi ka na magka-craft, maghahanap ng materials na pang-craft, those, let's say, yung King Scroll, Loch Feather, hindi mo na kailangan. Buo na binibigay sa'yo ni MU New doon, di ba? Ang gagawin mo, tanggalin mo lang to. Kung meron ka na neto, tanggalin mo lang sa bag mo. Double click mo lang to. Ma-upgrade mo na. Magiging Gen 2, 2.5 na siya, ganyan. Tapos nun, 70,000. Pagka 100,000 nyo, hello, Gen 3. Diba? Napakabilis. Hindi mo na kailangan ng Ember para makuha tong wings na to. Naka-Gen 3 ka na. Diba? Ang laking bonus na meron ka pa nito. So, kahit anong gamitin mo dito sa dalawa, pag in-upgrade, ginamit mo tong upgrader, diretso Gen 3 siya. Tataas ang level mo sa rankings, lalakas ka, wala namang bubuli sa'yo. At the same time, yung mga binili mo sa gift pack, nalagay mo pa sa karakter mo, lumakas pa ng todo karakter mo. Balik tayo. Pagdating ng 100, sabi mo, ang laki na ng ginastos ko sa diamonds. Sawa na akong mag-grind. Hindi, mag-grind ka pa. Bakit? May 150 pa dyan na Holy Angel. Plus, sumunod, at 150, level 9 skill. Level 9 skill. Imagine mo, mamimili ka na lang, bubuksan mo, ma-upgrade mo level 8 mo kagad-agad. Diba? Meron ka pang panggawa, perfect skill ulit, at 170, at 200. Guess what? Anong na yan? Gen 4. Diba? Paganda na paganda. 230, meron kang shards, pang skills ulit, shards ulit, 270, skills ulit, at 330, shards na naman. So, ilang shards na kaya yun? Nakakailang upgrade ka na? O nabuo mo na lahat yung Holy Angel accessories mo?
Pagdating ng 350, ano yan? Gen 5. Di mo na kailangan mag-ipon na napakahirap na shattered finish na materials upgraded. Diba? Easy. Diba? Abang bili ka ng bili daily dito, naiipon siya. Yun. So, ako dito, naipon ko na to for Gen 6 na ako. So, hoping makuha natin kasi medyo bumagal tayo ngayon, to be honest. Bumagal siya dahil meron tayong mad cart event ngayon. Pero usually, ang ginagawa ko daily. Daily ha, daily. Isa neto, 1, 3 o 4 neto. Basta saradong magpa 5,000 or pwedeng sumobra or basta mag 5,000 siya. Basta 5,000 daily kailangan ang nabibili ko para kung everyday 5,000 diamonds, 5K, 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 compute mo na lang. Let's say ako, pagdating 430, let's say sabihin natin nasa 410 to. 410, 550, mga 140. So, 140K. Tingnan natin kung ilan ang kailangan natin na tika 5K. 140,000 divided by 5,000 daily in 28 days. Less na, pwedeng plus minus 28 days. Meron na akong Gen 6. Diba? Kung masusunod yung plan mo, kung masusunod yung plan ko, or kayo, kung masusunod ang plan nyo, ganun yung gawin nyo. Diba? So, sa akin, malaki na tong spending talaga dito. Pero doon sa mga first part, napaka-quick nun. Imagine nyo kung 5K, ganun. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga whale and spenders, ang bilis din nila mag-upgrade ng wings. Kasi dito nila, nilalaan yung mga pera nila. Hindi kung saan-saan nila tinatapon yung mga diamonds na nakukuha at naiipon nila. Ayun. So, I do hope naka-help ako sa inyo na pagbibigay ng suggestion kung saan nyo i-spend yung mga diamonds na naipon nyo and kung ano yung quick na ma-upgrade nyo, mga gagamitin ng mga materials na tama, and paano yung pagbilis ng progress. So, sa pag-ipon ng diamonds, nasa sa inyo na yun kung paano nyo gagawin yon. So, it's either buhay pa ang trade nyo, itong trading system nyo, yung economy nyo dyan, nakukuha mo tong demon rank and yung benefit, ito, welfare boss, then nag-a-attend kayo ng mga event na may mga diamonds na libre. That's it. Yun yung mga ways sa paano kayo maka-earn, and the other way is through top up. Kasi may mga bonuses din yan, kada recharge nyo, yung mga yan. So, it really depends on you on how you would earn and spend your diamonds. But, I'm here to help you na makakuha kagad at paano mapalakas kagad yung character nyo. Diba? And, yun. So, hoping nakatulong sa inyo ang daddy nyo and magbabalik ulit ako sa another video. Thank you!